Nako po mga kababayan po natin, nagkalat na naman si Bongbong Marcos sa United Nations at kuhang-kuha sa video kung paano tumulo ang sipon nito si Bongbong Marcos. Anyway mga kababayan po natin, pakinggan po natin kung ano po yung kanyang naging speech. Balita ko, hindi naman pala kailangan na pumunta ang isang presidente ito sa event sa United Nations. Kaya sa aking pag-aakala, ito po ay sideline lang ni Bongbong Marcos. Ang tunay na pakay niya talaga para sa pagpunta niya sa Amerika ay magpapalubot. Pakinggan natin. Of the most fundamental measures of a nation's progress, the status of its women. We often speak of development in terms of economic growth, infrastructure, technology, or trade. Pakadugyot talaga nitong si Bongbong Marcos. At alam nyo ba mga kababayan po natin, hindi naman pala yung mga leaders ng bansa yung kasama po sa pinuntahan na yan ni Bongbong Marcos sa United Nations. Ang karamihan dyan ay mga representative lang. Dahil hindi naman pala yan General Assembly ang ginanap sa United Nations. Tapos nag-speech pa sa napatungkol sa kababaihan. Respetuhin daw yung kababaihan. Pero ang ginawa niya po sa ating Vice Presidente ay isang malaking kabastusan, lalo na siya yung utak ng impeachment at siya rin yung utak dito po sa mga allegation laban po kay Vice President Sara. Kaya talagang si Bongbong Marcos, 10 ng kanyang sinasabi ay 15 po ang kasinungalingan. Kaya wala tayong papaniwalaan dito kay Bongbong Marcos. At mantakin mo, sa gitna ng krisis, mahal ang lahat, may gera, siya po ay pumunta sa Amerika para maglustay ng pera ng taong bayan. Samantala po yung mga OFW na humihingi ng tulong ay hindi man lang matulungan. So ano pa nga ba yung maasahan natin kay Bongbong Marcos na napaka dugyot talaga. Tinan mo sumulang sipon. At sa pagpapatuloy ng ating update mga kababayan, ito nga po dinurog ni Senator Marcolita itong si Ping Lacson dahil mantakin nyo mga kababayan po natin, hanggang ngayon wala pa rin itong committee report patungkol po sa nangyayaring investigation sa flood control project. Paano kasi makagawa siya ng kanyang committee report? Puro kabalbalan, kasinungalingan, cover up ang nangyaring investigation. At kung gagawa mo siya ng report, sigurado ito po ay papabor kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos. Kaya sa malamang, hindi po ito pipirmahan ng kanyang kapwa senador. Kaya mukhang hinahayaan na lang ngayon nitong si Ping Lacson. Pero wag siya dahil hindi po hahayaan yan ni Senator Marcolita. Ito po, panoorin natin. Report is unclear and it could easily be disowned or disavowed at a later time. In light of this, Mr. President, guidance is respectfully sought on how such a document should be properly regarded by this body. The same people were hell-bent on criticizing the manner by which the minority report was submitted. Yet they have no qualms circulating a supposed committee report in a manner that lacks even the most basic formalities expected of an official document of this institution. Maybe because of the following observed weaknesses. In the BRC chairman's interview with Dos por Dos on DZRH as early as July 31, 2025, he alleged that there are at least 60 sitting congressmen who also acted as contractors of infrastructure projects in their own districts. Ito yun mga kababayan natin. Ito yung madalas natin sinasabi na pinangalanan or binanggit, hindi pinangalanan, binanggit noon ni Ping Lacson na may mahigit 60 po na mga contractor na involved dito sa maanumalyang flood control. Pero simula po na siya ang naging chairman ng Committee on Blue Ribbon, pucha, wala po siyang mga nilabas na mga pangalan at hindi niya pinapatawag kung sino mga kontraktor na ito. So, budol, hindi totoo. In a press conference and in a press release dated August 10, 2025, posted on the Senate website, the BRC chairman disclosed that House members called him and that he had a list of 67 congressmen who were contractors. Yet he did not summon them to any BRC hearing. Why did he not name them, to be fair to the rest of the members of the House of Representatives? 17 congressmen were also mentioned. Why were not they asked to appear before the committee?
On the other hand, the statements of former Yusek Bernardo and his cohorts Alcantara and Hernandez, who named certain senators upon the intercession of the Department of Justice, were readily heralded as gospel truth. The chairman of the BRC has also named at least 11 contractors in his first and second privilege speeches, whom he crucified to be involved in the flood control mess. Bakit hindi na sila ipinatawag? Bakit ilan lang mula sa 11 kontratistang kanyang tinukoy ang aktual na humarap sa pagdinig? Bakit namimili? Ano ang ibig sabihin nito? Yun po mga kababayan po natin. Bakit namimili? Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin niyan, para sa akin Kong Marcolita, ay Senator Marcolita, ang para sa akin yan, Senator Marcolita, ay talagang may cover up na nangyayari po. Kaya hindi po pinapatawag nitong si Ping Lacson kasi ang ilan po dyan ay mga kakampi nila at pinagtatakpan ang nangyayaring korupsyon. Kita naman po natin dito po sa mga ex-Marines kung paano po nila pinagtatakpan. Kita po natin sa ex-Marines kung paano po sila gaano katakot na magkaroon ng pagdinig sa Senado. Kaya palpak na naman itong si Ping Lacson. Masisilipan na naman siya dito, mga kababayan natin. Sabi nga ni Senator Marcolita, bakit hindi pinatawag ni Lacson yung mga kongresista na tinuturing na kontraktor ang involved po sa maanumalya na flood control project at bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nilalabas ang committee report ng Blue Ribbon Committee. Alam naman natin na obvious na may pinagtatakpan po itong si Ping Lacson. Ngunit kailangan niya pa rin ilabas. Ang problema kasi ni Ping Lacson, masyadong bias ang kanyang ginagawang investigasyon at pilit na pinagtatakpan ang involvement ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos at nalihis ang isyo at napunta po sa mga kapwa niya senador kung saan identified din po yung mga kasama sa kanyang pinakasuhan na mga kumontra sa impeachment against kay Vice President Sara. Kaya malinaw na may talagang nagkukumpas kay Ping Lacson sa kanyang dapat gawin at kung sino lang ang kanyang dapat isangkot. Ito po 8 buwan na ang nakalipas at hindi pa rin na-resolve kung sino talaga ang tunay na mastermind at kung may nakulong man, mga dilis at sapsap lang po mga kababayan. Kaya pakinggan natin muli ang pahayag ni Senator Marcolita. 8 buwan na mula nang tumambad sa sambayanang Pilipino at sa buong mundo ang malawakang anomalya at korupsyon sa likod ng mga flood control projects. Pagkatapos ng 8 buwan, natukoy na ba kung sino ang mga walang hiya? Nga. Yun nga. Nga po mga kababayan po natin. Hindi natukoy and alam ng sambayan ng Pilipino actually kung sino po yung mga walang hiya na ito, kung sino po yung mga mastermind na ito. Pero sadyang hindi nila mapapanagot dahil sila lang din yung mga nag-iimbestiga. Mantakin mo. Nakita na nga po natin dito po sa House of Representatives na sila lang pala yung mga magkasabwat sa maanumalyang flood control. At patunay po yung nilabas nitong mga Marines. Patunay po yung nilabas nitong mga Marines kung sino po yung mga involved sa maanumalyang flood control project. Marami po silang pinangalanan at marami po yung tumanggap ng pera. At ito pa mga kababayan, mantakin mo itong nasa gobyerno po natin, kagaya po ng NBI, imbis na unahin itong mga tunay na involved, unahin itong mga tunay na mastermind, tunay na nakinabang sa mga maanumalyang flood control project sa nangyaring nakawan, mga kababayan po natin. Alam nyo, inuuna pa nila, itong mga taong tumutulong para ma-expose itong mga matitinding corruption. Kagaya nitong abogado Actually, yung abogado, mga kababayan po natin, wala po siyang kinalaman dito Wala siyang kinalaman sa kung anumang nangyaring delivery ng pera. Wala siyang kinalaman kung ano man yung involvement ng mga kongresista ni Bongbong Marcos man o ni Martin Romualdez. Ang abogado na nagnotaryo, isa po sa kanilang pinatawag dahil ang kanyang naging parte, siya po ang nagnotaryo doon sa mga joint affidavit ng mga Marines. O bakit siya ang pinag-initan at bakit siya
ang pinatawag. Diba? Gusto nila siguro gayahin na naman. Gusto nila siguro ipagawang magbaliktad itong abogado. Kagaya ng ginawa ng naunang abogado ni Master Sergeant Cutesa, kung saan ay sinabing hindi daw po siya pumirma ng notaryo, pero pangalan niya at mismo sa opisina niya nangyari yung notaryo. Diba? Anyway, pakinggan natin ang sinasabi ng abogadong nagnotaryo sa 18 Marines. No, I just came here to clarify some matters that they want me to clarify. And just to set the record straight, I am a duly commissioned notary public for the city of Las Piñas over a decade, no? And as I've said, as I've explained, the pinagsamang sinumpang salaysay is no ordinary affidavit, no? Okay? Actually, marami kasi siyang mga affiance, no? So I had to perform my notarial duties in accordance with the rules on notarial practice, and I told the NBI that everything was documented. All the competent evidence of identity were verified, and they confirmed to me that it is their voluntary statement. So I just did perform my notarial duties, no? And we should not shirk on our duties to explain or to authenticate our act whenever we are asked by public authorities. That's what I did today, and thank you. Sir, umarap ba yung 18 ex-Marine? So, yun po mga kababayan po natin, nilinaw po ng abogado na talagang siya po yung pumirma sa notaryo. At sinunod niya nga lang po yung kanyang tungkulin bilang abogado. So, wala nang magagawa dyan ang NBI, wala nang magagawa ang gobyerno natin. Trabaho po yan ng abogado. Nasa abogado na lang kung siya po ay magpapagamit sa gobyerno natin. Alam natin, may mga mali-malita sila, pumaldo po sila, at alam natin na kaya din po nilang bayaran kung sino man ang gusto nilang bumaliktad o sino man ang gusto nilang magbago ng kanilang mga desisyon at affidavit. Pero balagay ko dito sa abogadong ito, talagang solid ito. At nakikita ko na parang hindi nila ito mauuto. Pakinggan natin ang tanong ng media. Nung nag-notarize kayo ng affidavit nila? Yes po, they subscribe the pinagsamang sinumpang salaysay on my front, no? And I verified all their identities and I administered the oath as expected of me as a notary public. Sir, the director said... Okay, so, yan, confirm. Sinabi niya nga na nandun sa kanyang harapan, lahat sila ay nanumpa. At yun nga, patungkol sa joint affidavit, nandiyon sila lahat bago niya po binirmahan. At sila rin, siyempre, nagpirma sa kanilang joint affidavit bilang patunay na sila po ay nanunumpa ng lahat ng kanilang salaysay ay tama. So, saludo po tayo dito sa abogado. Napakagaling niyo po at kayo po ay may paninindigan. At asahan po natin na may lalabas pa ng mga Marines sa kabila po ng kanilang pagigipit, sa kabila po ng kanilang pananakot. At I think sa Huwebes ata ay magre-report sa NBI itong mga Marines. So punta tayo siguro sa NBI para alamin, no, ang magiging proseso. At syempre kung makapagtanong po tayo sa Marines, tanungin din po natin. So ito lang yung ating update. Maraming salamat po mga kababayan. Ulitin ko lang bago ko ito tapusin ang video ito. Ang gobyerno natin ngayon ay napakalaking sindikato at kung sino pa ang nagsasabi ng katotohanan ay mukhang siya pa ang kanilang ginigipit. Yun lang, maraming salamat po.